Today's video nga, ipakita ko sa inyo yung pinuntahan naming camping site dito sa Zambales. Almost a year din namin tong ipilano kasi normally, yearly namin tong ginagawa ng aking mga kaibigan. Ito yung mga kababata ko since elementary hanggang high school at college na ngayon ay mga kwarentahin na. Ito nga pala yung pinlano naming camping. Bali, ang daming place namin na pinag-isipan pero dito kami natuloy sa Zambales. Nga, bali alas 4 nga ng madaling araw ay umalis na kami dito sa Bulacan. Sama-sama kaming bumiyahe. Bali yung iba na isipan na nga lang na magmotor dahil sa sobrang taas ng presyo ng gasolina. Ayun nga silang 4. Ayan. At yung iba nilang sakay at gamit ay nakasakay sa akin. Ako nga lang yung sasakyan, naka 4 wheels. At sila ay naisipan na lang magmotor dahil malakas daw sa gas ang kanilang mga sasakyan. Bali, dito na nga kami sa may Pampanga itong oras na to. Bali, mga around 4:30 pa lang. Mabilis din ang biyahe namin. And ito na nga, papasok na kami sa Olongapo. After ilang oras lang, ang bilis ng biyahe dahil wala namang din traffic. Ayan, dito kami sa Olongapo. Sabi ko nga after ng Olongapo mag-stop over muna kami dahil hindi pa kami nakakapag-breakfast. Ang luwag ng daan dito. Ayan, ito na nga kami sa may bayan ng Olongapo. Bali, nauuna ako sa kanila. Ang luwag ng kalsada, halos walang dumadaan. Kasi siguro nga din maaga pa at araw ito ng Sabado. Ayan. April 18, 2026. Ito yung napagkasundo naming biyahe. Saturday, Sunday po. Ayan. Andito na nga kami sa may gawing pa-exit na ng Olongapo. Sa may paliko. Ayan nga silang tatlo. Medyo traffic na nga dito. At kasi bayan. Ayan. Ito na kami sa may Subic. Dito na nga namin naisipan na mag-breakfast. Ayan. Bali, hinto muna kami dito sa may McDo. Ayan. Para kumain. Sinubukan mo lang paliparin dito yung drone ko. Dito nga muntik nang maging kwento yung drone. Kasi pinalipad ko, medyo marami palang wire. May wire na maliit na hindi napansin ng ating drone. Kaya tumama siya at nalaglag. Buti na lang hindi siya nasagasaan ng sasakyan. Swerte pa rin si drone ni. Ayan. Ayan, tinetesting ko nga kung yung lipad ng drone. Pero okay naman. After nga niyang malaglag, okay pa naman yung lipad niya. Bali, ito is malapit na rin sa dagat ng McDo na to Lagpas lang to ng konti ng Subic. Halos boundary na siya. Yan. After nga namin kumain, mga almost 40 to 50 minutes din kaming nag-stop over dito. Tapos dumaretso na nga kami. Ito na nga kami sa arko ng Marcelino. Yan. Halos mabilis ng biyahe, halos wala kang dumadaan sa mga kalsada. Siguro dahil nga rin dun sa presyo at taas ng gasolina at ng diesel. Yan, kaya ang bilis ng biyahe namin. Dito na kami ngayon sa San Narciso, Zambales. Yan, bilis nga lang. Ang ganda dito, magaganda rin yung kalsada. Wala rin kaming gano'n na encounter na lubak. Yan. Pansin ko nga lang dito karamihan sa dinaanan namin is puro quarrying. Yung mga ilog at dagat kinukwari. Yan. Kaya marami ding truck kaming nakasalubong. Yan. Bali, dito nga is sa Zambales ay mga mangga ang kanilang mga produkto, pero merong isang lugar na singkamas naman. Ayan. Talagang kwento-kwento. Ayan. Ito nga pala yung pangalawang kanto. Yung unang kanto is pwede ka rin dun dumaan. Kami is lumagpas. Ito yung tinuro ni Waze. Yung kabila kasi sa Google Maps sila nag-base. Kaya medyo nagkahiwalay kami. Sinubukan namin silang hintayin dito sa may kanto. Kaya nagpalipad muna ako ng drone. Ayan. Medyo matagal kami naghintay. Sila pala ay lumiko na doon sa unang kanto. Kami naman ay naghintay dito sa pangalawang kanto. Akala na namin sila ay naligaw or bumili sila ng ulam.
Kasi wala pa nga kaming nabiling ulam pang tanghalian. Meron na kaming dala pang gabi at almusal. Yan, sinubukan ko paliparin yung drone. Yan, apakalaki pa ng lupa dito sa Zambales. Napansin ko nga karamihan ng nadaan namin is for sale yung mga lupa. Siguro sa sobrang laki pa at bakante pa yung mga lupa dito sa Zambales. Ang daming puno, yan, bukid. Maluwag pa dito sa Zambales. Bali, dito na kami sa Palawig, Zambales. Ito na yung kanto papunta doon sa loob ng camping site. Bali, dito nga, halos dikit-dikit na rin yung mga camping site. Nung nag-research nga ako sa online, halos dikit-dikit na. Bali, ito yung nakita kong bago. Tsaka budget friendly yung camping site. Wala siyang tent pitching, wala siyang parking, wala rin siyang mga cottages. Talagang raw camping yung place. Kaya naisipan ko dito rin. Ang kagandahan lang, maganda yung CR, malakas yung tubig, may mga ilaw at may mga saksakan. Kaya dito na namin naisipang mag-camping. Tingnan mo naman ang kalsada rito. Diretso-diretso, patag at walang lubak. Kaya maganda rin yung naging biyahe namin papunta dito sa Zambales. Ayan. Sinubukan ko pa paliparin hanggang malayo yung ating drone. Baka makita ko sila kasi almost ilang minuto na hindi pa rin sila bumabalik. Bali, dalawa lang kami dito naghintay. Yung isa kong kasama na nakamotor tsaka ako, si paring Rohel. Yan. Nilayo-layo ko pa baka ako nga makita ko sila. Pero makalipas nga ang ilang minuto ay nainip na rin kami. Ang hirap pa, merong place na walang signal kaya hindi namin sila makontak. Yun. May mga place dito na walang signal talaga totally. Kahit yung mga map ay nagloloko. Dahil wala silang ma-detect na GPS. Yan. Kaya pagka mas maganda talagang kung may mga kasama kayo, mag-convoy kayo. Kasi hindi talaga makontak dahil walang signal or internet doon sa mga lugar na napwesto namin. Bali nung nakontak kasama ko, lumayo siya. Ayan, sabi nga nandun na raw silang tatlo. Kaya eto dumiretso na nga kami. Yung daan nga pala dito is medyo alanganin sa dalawang sasakyan. Pero may mga harang naman sa gilid kaya safe naman. Medyo sira-sira din yung kalsada dito sa may looban. Kaya medyo malubak. Pero kaya naman ng ating sasakyan. Ayan. Tsaka medyo pataas. Tapos after nga nung makikita nyo na yung halos sabana na daan. Ayan, rough road na siya. Wala na siyang kalsada. Ito na nga yung main entrance ng ating camping site. Ito nga yung Rosal Campground. Ayan. Bukas na yung gate. Pero nung sabi nga sa ibang is kayo na yung magbubukas ng gate. Bali dire-diretso lang po tayo dun sa loob. Ayan. Makikita mo na yung mga puno ng mangga. Medyo malayo din yung entrance mula dun sa beach. Kaya makikita mo na ang laki talaga ng area. Ayan. Ang daming puno ng mangga. Bali, may nakachat naman ako dito. Ang sabi nga, first come, first serve. Kaya, mas maganda maaga ay pumunta. Dahil wala namang reservation. No need na. Mayroon din silang mga tindang tubig. Tsaka, meron din silang mga ihawan. Pwede sila magparent sa halagang 20 pesos. Yung tubig naman is 50 pesos. Kaya, nabawasan yung mga dala-dala ko. Kasi, medyo mabigat din kasi kung magdadala ka ng tubig. Pero, yung makakamura ka kasing tubig, mas okay na doon sa space doon sa sasakyan mo. Kaya naisipan ko na lang na dito na bumili. Minessage ko nga yung staff nila. Napaka-friendly naman at saka nag-reply naman kagad sa mga tanong natin. Bali, yung naging entrance nga namin dito is 150 pesos for 2 days and 1 night. Pag yung mga bata na below 7 years old, free na sila. Pag 7 pataas na bata, less 50%. Kaya murang-mura talaga. So, wala ka nang babayaran sa tent pitching, cottages, dahil wala naman talaga silang cottage. And nag-set up na nga kami ng mga tent namin, tsaka gamit namin na ibaba na namin. Ayan. Ayan nga si Mrs. Ayan, nag-enjoy sila mag-play. Magandaan lang nung tent na dala ko is madali siyang i-assemble. Para siyang payong, kaya meron nakakagad silang napag-stayan
habang nagsiset up pa yung iba ng tent nila. Ayan. Ito nga yung baby nung kasama ko, si paring Carlo. Paring Marlo. Ayan. Tsaka si Bunso, naglalaro muna sila. Ay. This is your feet. Pom kasi nanganak kagabi. Pom kasi nanganak kagabi. Sino anak? Sino Korea? After nga po mag-set up ng tent, ayan, in-explore muna po natin yung lugar. Bali, nasa front beach po yung setup ng aming camping, ng tent namin. Bali, eto nga, at mapuno po yung lugar niya. Ayan, mapapansin nyo rin na mababaw yung dagat at malinaw po yung tubig. Yung beachfront po is white sand na may halo pong mga corals. Kaya siya puti. Ayan. Pero yung mismong ground ng camping site is puro buhangin. Pino naman po yung buhangin dito. Ayan. Mapapansin mo yung part ng dagat, may mga seaweeds, may mga corals. Malinaw na malinaw talaga. Kaya dun niya sa mga vlog na nakita ko is nakakapanghuli ka talaga dito ng isda, mga octopus, ayan, mga shellfish. Ayan. Bali yung mga tent namin nasa ilalim siya ng puno. Parang puno siya ng talisay. Kaya lang, ang ano lang dito is marami siyang mga bunga na pag malakas yung hangin is nalalaglag. Ang sabi ng mga local is buton daw yon yung tawag do sa bunga na yon. Parang siyang malaking talisay. Kaya pag nalaglagan ka, medyo masakit. Pero sabi naman ng mga staff, wala pa naman daw nahulugan. Pero kung mag-tent ka nga daw dito, dapat meron kang lona sa ibabaw para hindi dire-diretso dun sa tent mo babagsak. Ayan, nakapag-setup na nga rin kami ng duyan. Ayan, para si paring Leo. Ayan, 2 duyan na yung na-setup namin. Kaya okay na all goods na yung aming setup. Bali ilang tent kami, 1, 2, 3, 4, 5, 5 tent kami. Ayan. Ayan, nagpapahinga na nga si paring Roel at si Maring Edna. Ayan. Ikot natin tong ating campsite. Ayan. Ito yung tent ni paring Dennis. Ayan, mayroon pang lona sa ibabaw. Safe na safe. May duyan nga rin doon sa tabi namin. Ayan. Ayan yung bagong CR sa may bandang kaliwa. Bago pa lang siya. Kaya alam mong malilinis tsaka maganda yung campsite. Bago pa lang yung mga structure dito. Ayan. Tapos sa mga puno, may mga upuan tsaka lamesa. Inadaanan nga pala natin yung mga motor ng tropa. Ayan. Yung iba doon nagtetent sa may bandang gitna sa mga ilalim ng puno ng mangga. Pero kami dito na pinili sa tabing dagat para mas presko siya. Ayan. Bali mga poste na may orange na yan, may mga saksakan yan tsaka ilaw. Ayan. Bali dito na nga rin ako nagpark ng sasakyan. Ayan. Presko dito, malamig kasi may mga puno. May time din na malakas yung hangin. Yung tubig naman ng dagat is payapa. Halos walang alon. Kung mapapansin nyo sa video. Ayan. Halos walang alon yung tubig. Ayan. Yung nakikita nyo itim-itim, mga seaweeds yan. Ayan. Seaweeds tsaka corals. Kaya maganda rin mag-snorkeling. Kaya pupunta ka pa doon sa medyo gitna. Kasi almost gitna na is hanggang hita pa lang din yung lalim ng tubig. Ayan. Ang haba ng shoreline nila na white sand. Ayan. Tsaka mapuno. Ayan. Yung gilid nila. Napakalaking campsite nga nito. Yung katabi nito is campsite din. Almost lahat ng katabi niya is campsite. Yun nga yung sinasawag na Sitio Tanghal Campsite. Ayan. Yun yung mga nauna. Ito naman yung Rosal Camping Ground. Ayan. Ito yung bago lang na campsite. Kagandahan nga dito is budget friendly siya. Tsaka safe doon sa mga dahil may bakod. Yun. Tapos may mga stop. Kaya secure yung camping natin. Ayan. Napakaluwag ng camping site. Marami din nag-tent, nag-camping kahit
weekend to. Pero maluwag pa din yung place. Napakaluwag ng place. Kaya nga kahit saan pwede kang tayo ng tent. Yun. Tsaka yun nga isa pa, mapuno. Kaya malamig. Ayan. Puting-puti yung sun, di ba? Yan yung tent ni paring Carlo. Tapos ito yung isang tent naman ni paring Leo. Ayan. Bali tent nga namin yan na pinahiram na rin namin kay paring Leo kasi wala siyang dalang tent. Ayan. Tapos may mga katabi kaming tent. Ayan. Mga nag-camping. Tapos yung mga sasakay nakapark lang ng konti. Malayo-layo dun sa shore. Ayan. Diba? Ito yung naunang nagtayo ng tent sa amin eh. Pagdating namin nandito na sila. Parang mas mahaba sila. Meron kasi silang promo na 3 days, 2 nights sa halagang 250 per head. Kaya yung iba talaga, ginagrab yung promo. Mas matagal na magstay dun sa campsite. And ito nga pala yung tent namin. Yan, simple lang yung setup niya. Pag hinila mo, bubuka na kagad yung tent. Para talaga siyang payong. Tapos naglagay lang din ako ng payong sa may ibabaw. Gandaan dito sa klima ngayon. Walang ulan. Maaraw lang siya. Hindi siya ganun kainit. Hindi rin naman siya ganun kalamig. Ayan. Talagang chill-chill lang. Ayan. Nag-setup na rin kami ng kitchen doon sa may gilid. Ayan. Halos dikit-dikit lang yung aming mga tent. Ayan. Kaya mo, patag na patag yung dagat, di ba? Ayan. Tsaka malinaw. Ayan o. Ang daming seaweed. Mga corals yan. Kaya talagang mag-i-enjoy ka dito sa lugar na to. Tahimik. Ang isa pa nga is pagdating ng 8 PM is bawal na pong mag-ingay. Pero nung time na nagstay kami, meron kami kasing nakatabi na hindi naman sila nagpapatugtog pero kwentuhan sila ng kwentuhan. Kaya medyo maingay din. Kaya mas maganda talaga na mapwesto ka ng medyo malayo sa ibang tent. Yan. Kasi medyo lasing na sila. Hindi naman kasi bawal uminom dito. Bawal lang mag-video okay, mag-karaoke lang alas 8 ng gabi pataas. Yan. Ang ganda ng puno na to, may butas. Tinry ko dito palusutin yung drone kaso medyo masikip yung butas. Hindi talaga niya kaya. Kaya try ko sanang papasukin. Yan. Pero tingnan mo, buhay pa rin yung puno kahit halos yung laki ng puno is ganoon din kalaki yung butas niya. Yan. Yan. Susubukan ko nga talagang ipasok si Droney. Kaso ayaw niyang pumasok kasi medyo masikip yung butas. Yan. Yun yung mga safety features ng drone natin. Iniiwasan niya na tumama doon sa mga object na nakapaligid sa kanya. Yan. Bali ang drone nga po natin ay DJI Neo 2. Yan. Pang beginners po. Yan. Kaya bagay na bagay po sa atin na baguhan lang po sa drone. Ayan. Diba? Tapos may mga duyan din doon sa paligid. Pero kami may dala rin kami sariling duyan. Chef Rohel po. Ayan. Nagluto na nga ng tanghalian si paring Rohel. Ayan. Ang napag-isipan niya is tinola. Bali yung isa nating kasama is naghanap pa ng manok. Para may maluto. Ayan. Nag-set up na rin si Dennis dito. Si paring Dennis na isa pang duyan. Malapit doon sa tent nila. Ayan, may mga nakaset up na rin upuan. And ito yung mga corals na durog. Ayan, sa may gilid. At yung mga bata nga is nag-start na silang mag-swimming. Ayan, si Bunso. Dala niya yung kanyang salpabida. Ayan. Sergeant? Napakababaw lang. Kaya alam mo hindi malulunod. Almost 50 meters away from shore is mababaw pa rin. Ayan, may mga starfish nga tayo nakita. Ayan. Enjoy na enjoy yung mga bata. At mga isip bata. Ayan. Meron daw mga sea urchin. Sabi ni paring Leo. Ayan. Ano yan? Starfish. At si Bunso naman ay binalikan yung mga starfish at tuwang-tawa siya dun sa laki ng mga starfish. Ayan. Sisimulaton siya uli. Ayan. Hindi rin naman ganun kalamig yung tubig sa dagat. Kaya talagang presko. Masarap maligo. Yun nga lang mababaw. Kaya kung malaki-laki ka,
kailangan pumunta muna sa gitna para makapag-swim ka. After nga ng ilang minuto, ay nakaluto na rin si paring Roel, kaya start na rin kami mag-lunch. Ayan. Isang boodle fight. Ayan. Boodle fight na sa isang lamesa. Kanya-kanyang kain. Ayan. After nga nun is nagpahinga muna kami ng konti. Ayan. Nagduyan muna nga ako. At wala pa rin naman kaming tulog. Kaya pahinga muna tayo. Ayun. Diba? Presko, tahimik. Maganda, malakas ang hangin. At simoy ng hangin tsaka yung tunog lang ng alon ng dagat yung naririnig mo. Nakaka-relax. Tapos makikita mo yung gantong view. Tahimik. Diba? Nakakaalis talaga ng stress. Talaga dapat minsan sa buhay natin ay gumagala tayo, naghahanap tayo ng adventure, seek ng adventure para yung burnout natin sa work ay mabawasan. Yan. Hindi tayo kailangan puro work. Pero dapat work tayo para magawa natin yung mga gusto natin. Grind lang tayo ng grind, then relax. Yan. Diba? Ang ganda ng dalampasigan ng Palawig, Zambales. Ito nga pala yung Rosal Camping Ground. Yan. Tapos yung katabi niya, yun yung Sitio Tanghal camping site. Yan yung pinakasikat. Yun yung una kasing camping site na sumikat sa Facebook. Yan. Ang haba ng dalampasigan niya. Mapansin niyo yung mga bangka. Yung iba dyan is mga fisherman na pag sa umaga nagtitinda ng mga nahuli nilang isda. Kaya kung swerte mo, pwede kang bumili sa kanila sa umaga. Ayan. Tama ang luwag ng camping site nila. Ayan. Hanggang dulo yan. Almost siguro, sabi mo na 1 kilometer yung lapad. Ayan. Ayun yung CR nila. Medyo malayo lang. Pero kabila is CR. Kabila is shower room. Meron silang 5 doors na CR. Sa inyo may nakalagay na bawal ang maingay. Tapos dito nga pala yung stop. Ayan. Diyan ka magpapalista at magbabayad ng entrance. Ayan. Yung mga poste na yun, may mga ilaw sa gabi. Kaya maliwanag yung buong area. Tapos yung mga poste dun sa may gawing dalampasigan ay may mga saksakan. Kaya pwede kang magsaksak. Kaya mas maganda, ideal magdala ka ng extension. Para kung need mo magsaksak ng charger or electric fan is pwede diretso na dun sa iyong tent. Yan. Yung pwesto nga namin yung sa may bandang corner, dulo, gawing kanan. Yun kasi yung magandang place, malaki at malilim. Yan. Kaya dito namin napili pwesto ng mga tent. Yan. Di ba maluwag pa? Kahit ang layo-layo pa yung mga This is Saturday, April 18. Kaya kahit weekend, maluwag pa rin yung place. Siguro sabihin natin dahil malayo din yung lugar. Kaya hindi rin ganong puntahin. Pero siguro pagka talagang mga holiday, napupuno din tong mga camping site na ito. Tsaka marami ka rin kasi magiging choices dito sa lugar na to marami siyang camping site na mga bago. Kagagawa lang. Kaya marami kang pwedeng pagpilian. Talagang raw camping yung mga place. Mura. Friendly mga staff. Tahimik. Kaya ito yung mga ideal place na pagkakampingan talaga. Ang ganda niya, may CR, malinis, malaki, malakas ang tubig, maliwanag yung place pagkagabi. Tsaka niya, bawal yung maingay pagkagabi. Kaya ideal talaga tong camping site na to. Yan. May food panda. May extra yellow ba yan? Oo. Nung mga bandang hapon na nga nakakita sila na nagtitinda ng halo-halo, kaya bumili na rin kami ng mga halo-halo. Yan, sa halagang 40 pesos ay may delivery pa. Halo-halo. Kaya tuwang-tuwa na si Bunso. Halo-halo tayo sa dagat. Si paring Leo, si paring Rohel, yan. So pa sa Si paring Edna, paring Dennis, Boy at saka Logro. si Mrs. Enjoy tayo sa halo-halo. Yan, kain po tayo. And after nga is nagluto na rin ng pangmerienda si paring Rohel. Ayan, si Boy.
chef. Ayan. Ang gandaan nga lang nung mga tropa mo is sanay magluto. Ayan, nakaligtas tayo sa pagluluto ngayon. Ayan, si Mrs. tumulong na rin po. Bali, nag-start na rin sila magluto ng dinner kasi medyo 4 o'clock na 5 padilim na rin. Kaya niluto na rin nila yung mga ihawin natin. May bahan tayong mga barbecue, mga bangus, ayan, pang ihaw. Bali, yung ihawan is siniram na namin sa dito sa camping site. Tapos yung uling, may mga mabibila naman dito. May mga malalapit na sari-sari store. Kompleto naman sila ng mga tinda. Pati mga pinggan, plato, ayan, mga utensil, meron sila. Kahit mga seasoning, yellow, ayan. Medyo mahal nga lang yung yellow, pero worth it naman. Dahil nga malayo din yung lugar. Butane, dito rin kami nakabili dahil naubusan kami ng butane. May mabibili ka rin dito sa tindahan. Si Bunso tumulong na nga rin magpaypay. Ayan. Masarap yan, lagyan niyo suka. Niloloko ni paring Rogelio. Kasing nakakuha kami ng mga kabibe. Meron daw pearl. May pearls daw sa loob. Init be. Napasok ka. Kinakain na niya yung laman. Kaya si Bunso ay fascinated. Baka nga merong pearls yung laman. Yung kabibe. Yan. Ayan na. Nakarami na nga ng luto sila Mrs. Si paring Leo. And maya kakain na rin kami. Kasi ilang set ng barbecue yung niluto nila. 4 na set yata. This is the Kaya planner's medyo campsite. natagalan. Lumakas pa nga yung apoy. Yung bunso ko po, di ko na makita. Ayan, saka papaypay. Ayan. Naka-set up na nga yung yan. Yan pala dinner table namin. Ayan. Si paring Carlo may dala pang Castiel, nakapanglakad paring kasi Marlo walang may dala pang pagtulog. pamaypay. Ayan. Ayan si Bunso, oh. Hindi na makilala sa kaitiman kasi swimming. Nalito po kami yung Okay, si Castiel, nakapang unang-una ipagpapasalamat po namin yung nakalimutan daw yung pang dadating tulog. dito ng maayos at ligtas. Maraming salamat sa inyong paggabay. Start na po tayo Sa aming dinner. Kayo po ang bumabay sa amin. Makarating kami ng maayos sa aming Ready na yung tahanan. ating mga po, foods. basbasan nyo rin po ang aming biyayang natatanggap na Bago nga po tayo ang aming mga pagsasaluhan. kumain. Po sana tanggapin ninyo lahat ng aming pasasalamat at pakibasbasan ito. Ito lang Ay, po at nag-pray muna po dinadalangin kami. namin ito. Sa ngalan ni Pagpapasalamat Panginoon Kristo, din sa dakila na yung tagapagligtas. safe na pagdating at good na pinasasaluhan at samahan. Ayan. Kaya thank you Lord at nakarating kami ng ligtas dito at maayos, sama-sama at saya. Ayan. Daing pudo. May mga aso nga rin pala sa paligid pero mababait naman sila. Hindi naman sila nangaagaw ng pagkain. Ayan. After nga namin kumain is nag-ikot na kami sa Dalampasigan kasi low tide. Ayan. Try namin umikot para manguha ng mga shell. At dun nga sa mga napanood kong vlog yung mga octopus dito. Kaya tinry din namin mag-ikot. Baka makahuli kami ng mga octopus at mga isda. Hindi ko nahuli Baka pwede kami makakuha ng pang-ulam dito. Ayan. Nahawakan yan, Mark. Oh. Kaya kailangan lang may dala ka na maliwanag na plastic para makita mo yung pupuntahan mo at saka kung may uhulihin kayo. Ayan, para kita. Ayan nga, nakakita ako na octopus. Ayan. Yan yung kumakapit na kumakapit. Parang umiibabaw sila pagkagabi kasi nung morning wala kami makita eh. Pero nung hapon halos lahat pati yung mga sea urchin, mga starfish, umiibabaw sila dun sa ibabaw ng mga bato at seaweeds. Dito sa mga bato Ayan. naman, nasa ibabaw lang Yung sila. mga buhangin is white sand kaya makikita mo kagad kung ano. Yung isang octopus nga hindi nakawala. Bilis niyang umalis eh. Mas okay pala ganyan. Ayan, try ko pa siyang hanapin sa mga bato. Ayan. Baka umilalim siya doon sa bato. Ibabaw lang siya ng bato. Buti kanina, nung bago kami dito sa may pwesto na to, nakahuli na ako ng isa. Ayan, medyo malaki-laki. Ayan, tinatry po nga na hanapin, pero malabo na kasi yung tubig, kaya mahirap nang hanapin. Yung octopus kasi nagbabago siya ng kulay. Depende doon sa environment niya. Tulad niyan, medyo mapula yung bucket namin. Mapula yung octopus. Tinawag yung kasama ko. Kuya Juby. Ayun yung umalis. Try ko sundot-sundutin yung mga butas na nakapaligid. Baka mahahabol pa namin yung isang octopus. Medyo malaki kasi nakita ko octopus eh.
Kaso doon sa mga paligid niya is may mga bato tsaka mga butas-butas. Possible pumasok siya doon kaya hindi na namin siya mahabol, makita. Si Bunso ngayon may dala ng bucket. Mamaya kayunatan daw na. May huli na kami isang octopus. Yung iba andun din, nag-iikot-ikot din sila. Naghahanap. Kung ano yung ano. Ganyan focus. Kasi may ilo. Para papakita Mahuhuli namin. Ay, sana. Nag-expect kami na baka makahuli kami ng pang-ulam namin, pambukas. Hangin ba yun? Ay, oo. Galing. Andun yung hingahan niya. Wow! Ganyan yung ano, mag-igib nung araw. Nasa poso. O, go na. Hugas. Tara po, biyahe na tayo para sa susunod na destination. Side trip po tayo sa Bagsit River. Kaya maaga po kami aalis dito sa campsite. Tara po.